Pag-usapan na natin yung tinatawag na Alagang OWA Seafarers Welfare Hub. Patungkol dyan, nasa linya po natin ngayon si Sir Miko Mabanag, ang head po ng Advocacy and Social Welfare Division ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sir Mabanag, good morning! Good morning, Zen at Tuti at sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong umaga. Oo, anong ba itong kakabukas yung Alagang OWA Hub, sir? Hello? Oo, Tuti, etong Seafarers Hub natin, binuo ito idea actually ito ng ating administrator, si Admin Arnel. Nagsimula ito doon sa kung maaalala ninyo yung mga seafarers natin na nakatambay doon sa area ng Calaw, Oo, na dami nila, no? naghihintay sila. Oo, yung mga seafarers hub natin na yon. Pagka wala kasi silang safe space na po pwedeng tambayan, very prone sila for scam, Totoo. prone sila na maloko ng mga iba't ibang mga sindikato natin doon. Kaya nagdesisyon tayo na magbuo tayo ng Seafarers Hub Mhm. kung saan dito na sila po pwedeng maghintay ng kanilang mga appointments sa kanilang mga recruitment agencies. Mhm. Etong Seafarers Hub natin, ito, kumpleto to eh. Meron itong charging station, Mhm. meron itong wifi, meron Mhm. itong pagkain, and also meron din tayong mga abogado na dito in partnership with the IBP. IBP. Mhm. Oo, so kinumpleto talaga natin itong hub na ito para meron na talagang mapuntahan yung ating mga seafarers na naghihintay ng kanilang appointment. Kasi ito usually kahit yung mga appointments nila mga hapon pa, nandiyan na yan ng mga madaling araw eh. Kaya Mhm. naglagay talaga tayo ng hub open 24/7 na po pwede nilang tambayan at puntahan. Eto libre para sa mga kapuso nating mga mandaragat, ika nga, mga seafarers Yes. natin. Yes, libre ito na wala tayong sisingilin para sa kanila. Maliban sa man nasabi mo kanina, Sir Miko, no, ito'y pwede kang mag-charge. Pwede rin ba dyan mag-overnight 24/7? For example, yung mga galing ng probinsya, may Oh, asikasuhin sa Malate. baka Dahil may sa may mga, lounge o oo, sleeping area. dahil kailangan nila pinababalik sila ng agency nila, bukas, hindi na sila babalik ng probinsya. Meron bang tulugan dyan para sa kanila? Wala tayong tulugan, Tuti. Pero Mhm. yung mga upuan natin doon, very comfortable. Parang kumbaga yung sa mga lounge natin sa mga airports. Mhm. Ganun natin siya sinet up. So, kahit na wala siyang tulugan, pwedeng komportable na makapaghihintay yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa malayong mga Totoo. rehiyon dito sa Mhm. Pilipinas. So, very comfortable yung mga upuan, yung mga facilities natin doon na pwede nilang gamitin habang naghihintay ng kanilang appointments. May liguan din po ba dyan, sir? Meron. Mhm. Meron tayong liguan dito. Kumpleto siya. Mhm. Pwedeng meron tayong mga tawag nito, meron tayong mga pagkain, yun nga, Mhm. may liguan na pwede nilang gamitin. O katulad din kasi one time nakausap ko si Admin Ignacio doon sa lounge dati sa mga Paliparan. Doon kasi 'di ba may mga pagkain tayo. Dito ba meron din libre pati kapakape? Oo, meron, kumpleto. Mhm. Meron tayong pakain para sa ating mga seafarers. Although ito pantawid ano lang naman, Ah, ah. pantawid gutom kasi meron tayong lugaw, meron tayong mga iba't ibang mga busog naman sila. Wow. Kumbaga parang hindi naman sila ito naman medyo heavy naman tong mga pagkain na ino-offer natin doon. Bawal naman magdala ng alak dito. Kasi Oo, habang bawal. Yun lang naghihintay yung sila baka mamaya nag-inuman Oo. sila doon. Oo, yun lang yung pinagbabawal namin. Kasi ang iniiwasan namin dito, kasi syempre hindi natin alam kung sila nakainom na, magkainitan sila, magkapikunan. Kaya naman yung iniiwasan natin. Kaya Aha. pinagbabawal natin ang alak. Pero sir, para makapasok diyan, kailangan nila magpakita syempre ng ID. Paano yun? Ano papakita nila? Yung Seaman's book ba? Seaman's book lang o ano po? Oo, meron silang Seaman's Book. Tapos actually hindi naman tayo very strict dito kasi meron naman tayong database to Mhm. verify yung kanilang
membership sa ating OWA. Pero at the same time, meron mga minimum lang na minimum requirements lang din. Kasi ito naman, pag pumupunta naman sila sa agency, kompleto naman to ng mga dokumento eh. So, tinitingnan lang namin yung kanilang seaman's book Mhm. para makapasok doon. Open din po ba sa, for example, meron ng mga stage mom na tinatawag o kaya stage wife, ganyan. Bukas din po ba sa kanila? For example, sasamahan Oo. nila si daddy na mag-apply dyan o kaya mag-process ng documents. Bukas din po ba dun sa mga dependents nila, spouses nila, dyan pagpasok po dyan sa ating OWA Seafarers Welfare Hub? Oo, so far naman ina-accommodate naman natin yung mga kanilang mga basta hindi lang naman sobrang dami no. Hindi Mm-mm. lang yung buong barangay yung dadalhin nila. Pero Opo. yung mga kung misis, kung nanay, wala namang problema. Ano lang ba naman na ma-accommodate natin sila doon. Mm. Kanina nabanggit nyo din po, Sir Miko, no, yung tinatawag na walk-in legal assistance. May scheduling po ba doon? Yung pagpunta ng mga abogado natin from the IBP? Oo, actually ito Tuti, fina-finalize pa lang namin yung partnership with IBP. Pero Mhm. malaking bagay kasi din na nandun sila during the launching ng ating Seafarers Hub. Mhm. Kaya nakita nila yung nakita nila yung mga seafarers talaga natin, yung pangangailangan ng legal assistance mula sa ating mga seafarers. Kaya Mm. ang inaayos natin ngayon with the IBP Tuti is yung schedule Mm. yung schedule ng mga abogado from IBP na pupunta doon, pero meron na kaming dedicated space for legal counseling doon sa Seafarers Hub. Sir, bukod sa legal counseling, meron ba tayo sa in the future maglagay tayo ng mga psychologist Ayan, dyan, yung makakatulong sa totoo. mental health ng ating mga OFW na seafarer? Ganun, mga ganun serbisyo Ah, po. Oo, actually Zen, nakaano na yan, nasa pipeline na natin. Ito lang naman medyo nasa ano pa lang tayo nasa phase 1 ng launching natin, Mhm. no. Pero definitely gusto nating gawing kumbaga parang buo, kumpleto na yung ating hub. Kaya dadagdagan din natin yung mga serbisyo pa na i-offer natin para sa ating mga Oo. seafarers. Kailan po ba ito binuksan at saan banda, Sir Miko? Oo, nagbukas ito noong Huwebes. Mhm. Tapos ang lokasyon nito ay dito sa May Mabini. Mabini. Ito yung oo, sa Mabini. Ito yung lokasyon niya eh. 1108 Mhm. Mabini Street, Zone 72, Barangay 670, Ermita, Manila. Nabalitaan ko din noon, magsisilbi din daw itong training at workshop center. Tama po ba, Sir Miko? Oo, moving forward Tuti. Ang unang inaayos muna talaga natin is talagang masiguro lang na merong mapupuntahan tong ating mga Mhm. seafarers at hindi na sila maloko doon sa kalye ng Kalaw kasi yung hirap na wala silang tinatambayan eh. Totoo. Nakahiga sila doon sa kung saan-saan, naghihintay ng kanilang mga appointments. Mhm. So, kaya para damdamin nila na talagang sila yung modernong bayani ng ating bayan, it is just proper and fitting na meron na talaga tayong Mhm. dedicated hub and space for them. Totoo po yan, sir. Kasi minsan, di ba, kapag yung mga kagaya po ng mga seafarer po natin, Mhm. pag naghahanap sila ng trabaho dyan sa bahaging iyan nga po ng Maynila, makikita sila, sir, nasa initan, tas minsan Yes, mauulanan pa. Kawawa din po eh, samantalang tama ang yan, laki ng Jen. ambag nila sa ekonomiya. Oo, yun nga eh. Sabi nga ni admin, kwento nga niya, biro nga niya yung mga seafarers doon. Nagtututpick lang sila eh. Nagtututpick na lang para kunwari kumain na sila. Kaya talagang ang ginawa talaga namin itong hub na to, talagang hindi talaga sila magmukhang kawawa doon sa area na yon. And for them naman na i-own nila na eto, seafarers kami, parang nire-risk nila yung buhay nila sa bawat alis nila Totoo. sa ating bansa. So talagang ito, inalay talaga to ng OWA para sa kanila. Oo. Sa usapin naman ng seguridad po dun sa lugar, set, equipped din ba tayo ng mga CCTVs? Kasi hindi naman natin maiwasan, hindi lahat ay katulad nating matitino at hindi ika nga'y klepto. Baka mamaya may malingat, ganyan. Saka syempre, 24 hours yan. Oo. Kailangan talaga bantay Secured din po sarado. ba? For example, kasi alam natin, mga mahalagang dokumento yan, may dala sila mga pera for pag-process nila, pangkain nila. Secured po ba sila dun sa loob? Oo, Tuti, meron tayong mga
meron tayong mga security doon na nandoon sa hub. We are offering Mhm. 24/7. And at the same time, talagang nakipag-partner din tayo sa barangay at sa PNP Hmm. para talagang secured yung lugar natin na yon. Yun naman talaga yung pinaka-inayos natin rin na isa nung una na basta pagdating nila doon, pagpasok nila doon, kumbaga parang safe talaga sila. Oo. Wala na silang iisipin na maloloko sila doon, Oo. mananakawan sila doon, may mangyayaring masama doon. Kumbaga parang talagang yun yung safe space ng ating mga seafarers. Oo, magiging hari sila sa loob po ng ating ano, alagang Oo, yan OWA. yung ano nila, yan yung bagong hideout nila, Tuti at Mm. Zen. Mm. Oo. Ilan po ba yung capacity po ng hub na yan, Sir Miko? Yung initial capacity, actually kasi ngayon, Tuti, nagdadagdag pa tayo ng ano nagdadagdag pa tayo Mhm. ng mga upuan. Tapos maluwang itong space natin. So we can accommodate about 100 Madami din. seafarers. Oo, marami. Kaya ngayon nagdadagdag pa tayo ng mga upuan kasi Mhm. para mas marami tayong ma-accommodate pa. Pero actually yung mga congressmen din natin, ito kasi parte ito ng Magna Carta ng mga seafarers eh. So, Mhm. etong wala pa yung batas ng Magna Carta for seafarers, pero nauna na etong seafarers hub nila. So, pagka meron na yung batas ng Magna Carta, magkakaroon pa tayo ng mga iba't ibang seafarers hub sa iba't ibang mga key locations across the country. Mhm. At tapos, for example po no, ano, meron din daw po bang libreng pagprinta ng mga documents diyan sa loob? Oo, yung libreng pinagpiprintan, meron naman tayong mga ano doon, meron naman tayong naka-duty na doon sa registration, kumpleto din naman yun eh. So, Mhm. pupwede din sila doon, pero syempre hindi yung mga makakapal na mga dokumento, yung mga Pang-thesis na 'no? siguro mga pa konti-konting dokumento lang Mhm. na pupwede nilang pakiusapan. Wow, oo. Saka ano, libreng wifi, 'di Yeah. ba? Mahalaga 'yan. Alam mo one time kasi dumaan ako diyan, kung makita mo dati yung mga kalagayan ng mga seafarers natin, para sila matambay sa labas, nagkalat sila doon. Kaya maganda tong initiative na to para namang ano, 'di ba? Lalong-lalo na mostly yung mga seamans natin galing pa sa probinsya yung mga yan, Ma'am Saka Shizen. ano, para ligtas din sila kasi di mo masasabi baka mamaya Mhm. may ibang sumasalisi, mga mandurukot, ganun, 'di ba? Madudukutan pa sila. Naku, mainit sila talaga, Zen at Tuti sa mata ng mga manloloko eh. Kaya Mhm. talagang kaya talagang inalis na natin sila. Naglagay talaga tayo ng tambayan na hindi na doon mape-penetrate ng mga fixer, ng mga magnanakaw, ng mga lolokohin sila. Kaya talagang safe space talaga to ng mga seafarers natin. Tapos meron din po ba tayong mga assistants doon mismo sa loob? For example, yung mga first-timer na seamans natin na mag-guide sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin, ano yung mga dapat nilang i-secure na mga papers. Usually kasi yung mga gano'n kasi, Tuti, ito yung mga galing na 'to sa mga recruitment agencies, eh, yung mga Mhm. manning agencies natin. Itong mga manning agencies Sila naman na lahat. natin, I believe na, kumbaga parang gina-guide naman sila pagka pumunta na doon sa, recruitment agency, doon sa opisina ng mga manning agency nila. So, Mhm. kaya kami dito sa Seafarers Hub naman, although, yung mga basic information, equipped naman yung ating mga Mhm. personnel doon. Pero syempre yung as to kung ano yung mga specific requirements na hinihingi ng recruitment agencies, talagang yung recruitment agencies lang yung makakapagsabi sa kanila. Pero Mhm. yung pag-guide sa kanila, equipped yung ating mga personnel, pwede silang magtanong doon, magagabayan talaga sila. Mm. Balita ko din po, Sir Miko, magkakaroon din daw po diyan ng mga libreng ano, mga test katulad ng ECG, BP at maging HIV testing daw. Oo, pinaplano natin ito gaya nga ng nasabi ko kanina kay Zen na talagang gusto nating gawing holistic itong hub na Mhm. ito. Kumbaga parang maging kumpleto siya na kahit kumbaga parang yung mga problemado nating mga seafarers pagpasok doon. Kumbaga parang alam na niya kung ano yung mga i-avail niyang mga serbisyo eh. Para paglabas niya kahit papano yung mga iniisip niyang mga problema, iniisip niyang Mhm. mga alalahanin, kumbaga parang
nasolusyonan na natin. Yun naman yung target natin doon. Nice. So maliban dyan po sa ating alagang OWA Seafarers Welfare Hub, meron pa ba tayong mga ganyang klaseng inisyatibo para sa mga, hindi lang po yung mga sea base natin, maging yung mga OFWs natin po, Sir Miko? Oo, naku, Tuti, gaya nga nung sinimulan namin yung OFW Lounge sa Terminal 1, ito dahil sa pagmamahal ng ating Pangulo tsaka ni Speaker Romualdez sa ating mga OFWs, no? Bubuksan na rin yung OFW Lounge natin sa Terminal 3. Wow. Tinatapos na natin yung actually ongoing na yung final touches doon sa OFW lounge natin. Kaya ito kasi yung unang lounge natin nasa T1 lang pero inexpand na natin ito, almost 500 square meters itong nasa T3. Malaki. Anong target date malaki po natin po, Sir Miko? Para sa ang opening target, ang target date natin Tuti next week. So hopefully by the 19th mabuksan na natin itong OFW lounge sa T3 para naman sa ating mga land base and also yung mga sea base, yung mga palipad nating mga OFWs. Mas malaki daw tong NAIA Terminal 3 na lounge, Sir Miko. Tama ba? Oo, almost 500 to. 500 square meters ito, tong OFW lounge. Talagang, alam naman kasi din natin na most of yung mga international flights talaga natin ay nasa T3 So, Totoo. mas marami talaga tayong clients dito sa T3 natin. Kaya mas pinalaki talaga natin itong OFW lounge natin sa Terminal 3. Ayan, abangan Same, po natin. same pa rin yung mga same pa rin yung mga tawag nito, same pa rin yung mga benepisyo natin at benefits na pwede nilang ma-avail, pagkain, Kape. tulugan, kape, yon no, kasi ito kung mapapansin ninyo doon yung mga OFWs kasi natin doon na hindi sila, alam niyo yun, yung baon talaga nila pag alis Totoo. ng bahay, yun na yung dala-dala nila hanggang sa destination nila may connecting flights paminsan. Oo. Kaya talagang gusto naman natin na kumbaga parang pagbago sila umalis ng Pilipinas, maibsan man lang kahit papano yung kanilang kalungkutan by offering these facilities na po pwede nilang gamitin and for free. Ayan. Kumbaga wala talaga silang gagastusin dito. Oto. Ayan. Pero sir, sure lang po namin ha. Pero meron po nag-text dito po sa amin na sana daw po, hindi lang po para sa mga seafarer, yung mga ganyang facility, dapat i-buksan din daw po natin to sa iba pang mga OFW po natin. Oo, actually naman tayo Zen tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa pagbubukas ng mga facilities na po pwedeng i-avail ng ating mga OFWs, mapa-land-based man yan or mapa-sea-based. Tayo naman talagang agaran naman talaga yung action natin at ginagawa natin for them, no? With sense of urgency palagi. Kaya medyo inuunti-unti lang namin ngayon kasi syempre medyo yung limited yung resources natin na po pwedeng gamitin. But definitely buo naman. Kumbaga parang inclusive. Mapa-land-based man yan, mapa-sea-based man yan. Basta lahat ng OFWs gumagawa ang OWA ng mga programa para sa kanilang lahat. With that, Sir Miko, maraming salamat. Kudos sa team ninyo ni kay Admin Arnel at kay DMW din kay Sir Hans Leo Kakdak. Maraming matutulungan mga OFWs natin at mga seamans natin dahil sa proyektong ito. Maraming salamat, Sir Miko, sa pagkakataon. Maraming salamat, Zen at Tuti at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat. Kinikili